Sige po, mag-open ka na. Teka na. So, good evening po sa inyong lahat. Rinig po ba kami? Yes po. Okay po. Okay. Okay ka na. Okay, tayo muna po ay manalangin para po sa ating pagsisimula ng ating pag-aawitan. Dakila't mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat sa mga oras na ito. Kami po ay lumalapit sa inyo at nagpapasalamat sa inyo pong patnubay at pag-iingat sa amin at sa amin pong pag-aawitan sa pagsisimula ng aming pagpapuri sa inyo po kaming samahan. Inanyanyahan po namin ang inyong paikasama ng banal na Espiritu at ang inyong mapiniling anghel na siyang makasama namin sa aming pag-aawitan. Pagpatawad o Diyos ang aming mapagkakasala. Lahat ng ito ay aming hiling at inasahan namin tatanggap sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Para po sa ating unang awitin, ating pong kantahin ang We'll Build on the Rock, hymn number 363. We'll build on the rock, the living rock of Jesus, the rock of ages. So shall we abide the fearful shock when loud the tempest rages. We'll build on the rock, we'll build on the rock, we'll build on the rock, on the solid rock, on Christ the mighty rock. Some build on the sinking sands of life, on visions on earthly treasure. Some build on the sinking sand and strife of fame and worldly pleasure. We'll build on the rock, we'll build on the rock, we'll build on the rock, on the solid rock, on Christ the mighty rock. Oh, build on the rock forever sure, the firm and the true foundation. Its hope is the hope which shall endure, the hope of our salvation. We'll build on the rock, we'll build on the rock, we'll build on the rock, on the solid rock, on Christ the mighty rock. Para po sa ating sunod na awitin, atin po ang kantay ng Sitting at the Feet of Jesus.
feet of Jesus. Oh, what words I hear him say. Oh, my son is so precious. Wait for me there is sitting at the feet of Jesus. Oh, for his love has been so gracious, it has warmed my heart at last. Sitting at the feet of Jesus, where can mortal be more blessed? There are my sins and sorrows, and when weary finds sweet rest, sitting at the feet of Jesus, there I love to weep and pray. Where from his fullness gather grace and comfort every day. Bless me, oh my Savior, bless me, as I'm waiting at thy feet. Oh, tell me love upon me, and so so sweet. Let me, Lord, a man of Jesus, make me holy as he is. May I prove I live with Jesus, who is all my righteousness. And shall we pray? Dear God in heaven, we come to you in our midweek worship with a grateful heart. Thank you for your constant care and love over our life. We pray for the Holy Spirit to be with us as we listen to your words through our pastor who will be giving his message tonight. Please bless him. Be with the other participants as well. May we be blessed by the message, the songs, and prayers we hear so that it will strengthen our faith and love for you. We pray for our brethren of the PUC Remnant Church to be united in faith and trust. Thank you for being our unseen guest in our worship tonight. Bless each home, our loved ones far and near. Those who are physically and spiritually sick, Lord, heal them. Help us to sense the nearness of your coming and ready to meet you and be with you till eternity. We trust that you will hear our prayers only if we humble ourselves and be faithful. Forgive us, Lord, wherein we have failed you, and help us also to have a forgiving heart. This we pray in Jesus' name. Amen. Magandang gabi po. Magandang gabi po sa inyo lahat at happy midweek. At ang in charge po ng ating program sa gabi nito ay ang Emerald Care Group. At nagpapasalamat tayo kinda Nadella family sa kanilang pag-lead sa ating song service. At ang opening prayer naman ay binigay ni Sister Cora Malalis. At ako po ay si Myra Lasco. Ako po ay nagbibigay ng welcome remarks at aking wini-welcome din ang mga nanonood sa FB Live. Kumusta po kayo dyan? Sana po ay ma-bless tayo sa ating maririnig ngayon. Bago po magsalita si Pastor Christian Malang ay ating pong
papakinggan ang musical offering po ni Brother J.R. Santos. Yan. So, at ang magbibigay din, siya rin po ang maglilid ng season of prayer, si Pastor Christian Malang. Pati rin po ang closing prayer. At bago ko po bibigyan ng panahon si JR, ay ako muna ay magbabasa ng text dito from Proverbs 3, 5, and 6. Nagtiwala ka kay Lord ng buong puso at huwag kang umasa sa sarili mong talino. Sa lahat ng gagawin mo, hayaan mo siyang mag-lead sa iyo at ituturo niya sa iyo ang dapat mong gawin. Maraming pong salamat at sana po ay tayo mabless sa ating maririnig na banal na salita sa gabing ito. Happy Midweek. Thank you po. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth, all full of sins, we come home. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God.
upon that cross, I'll never know how much it cost to see my sins upon that cross. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether worthy, altogether worthy, altogether wonderful to me. Good evening po mga kapatid. Pakisabi lang po kung medyo mahina po yung aking audio na po para ma-adjust ko po. Isa pong mapagpalang gabi po sa ating pong lahat. At tunay po na napakabuti ng ating pong Panginoon. Ngayong gabi, ako po ay meron pong ibabahagi sa inyo sa aklat po ng 1, Kapitulo 16. So, wala po akong presentation ngayon. Babasahin ko po sa New King James Translation. Ang sabi po dito, "These things I have spoken unto you, that you should be not offended. They shall put you out of the synagogue, yea, the time cometh whatsoever killeth you, they will think that he that God service. And these things will they do unto you, because they have known the Father, know me. Because these things I have told you, that when the time shall come, you may remember that I told you of them. And these things I said not unto you at the beginning, because I was with you." Mga kapatid, kung papansinin po natin sa pagkakataong ito, ang ating pong Panginoon ay nakikipag-usap sa kanyang mga disipulo. Siya po ay nagbibiling. Pero tingnan po natin sa bandang verse 12. Ang sabi po rito, "I have yet many things to say unto you, but you cannot bear them now." Mga kapatid, ang Panginoon po ay nagpahiwatig sa kanyang mga alagad. Marami pa akong gustong sabihin sa inyo, pero hindi ninyo mauunawaan ngayon. The same thing din mga kapatid. Ngayong gabi pong ito, may mga bagay na gusto pong sabihin ng ating Panginoon sa atin, pero hindi po natin nauunawaan. At dahil po dyan, ay ating pong anyayahan ang presensya ng Banal na Espiritu. Tayo po'y manalangin. Mapagpala po namin Diyos Panginoon. Sa gabi kong ito, ay nais po namin maintindihan Panginoon ang mensahe ng inyo pong inilaan para sa amin. Ibinadalangin po sa inyo na samahan po kami ng Banal na Espiritu upang maunawaan po namin ang mga bagay na ito. Pagpalain niyo po kami sa aming pag-aaral ng inyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Marami pong mga pagkakataon na katulad po tayo ng mga disipulo. Atin pong inuubos ang ating mga lakas sa paghihingi sa pananalangin. And sometimes, we struggle just to pray for something we need or we wanted. May mga pagkakataon na talagang inuubusan po natin ang panahon, ang pananalangin para doon sa mga bagay na gusto natin hingin sa Kanya o minsan kailangan talaga natin. At meron pang mga pagkakataon na
hindi natin matalastas kung ano po ang sagot ng sa ating mga panalangin. At kaya po merong mga bagay na dumadating tayo sa punto na nagrereklamo tayo sa Panginoon, nagko-complain tayo, hindi natin alam kung paano natin hihingin sa Panginoon yung kasagutan ng ating mga panalangin. Ang tanong mga kapatid, tunay po ba tayong humingi? Ang sabi po, dito po iikot ang pag-aaral natin ngayong gabi sa aklat po ng John, chapter 16. Gusto ko po kayong dalhin dito sa verse 24. Ang sabi po rito, hitherto have ye asked nothing in my name. Ask, and ye shall receive, that your joy may be full. Kung tayo po ay mag-aaral, medyo babalikan po natin. Yun pong terminology na ask. Ang Greek word po nito ay tinatawag pong aiteo. Ang ibig sabihin po nito, mga kapatid, kayo po ay humihingi doon sa isang tao na may kakayanan na ibigay sa inyo yung inyo pong kahilingan. So, ilagay po natin sa pinakasimple po na pagpapaliwanag. Halimbawa po, si Sister J. Grace ay isa pong doktor. Tama po ba yung pronunciation ng pangalan? Si Sister Sir na lang ay isa pong doktor. Ngayon, ako po ay gagawa ng bahay. Lalapit po ako kay Sister Sir para humingi ng martilyo at pako. Pero hindi niya po yun kayang ibigay dahil siya nga po ay isang doktor. Ang kaya po niyang maibigay sa akin bilang siya po ay doktor ay gamot at mga solusyon para gumaling ang aking karamdaman. So sa madaling sabi mga kapatid, yung pong word na ask o yung pong aiteo ay ipinapangtukoy doon sa someone na kayang i-provide yung ating pong pangangailangan. And ano naman po yung pinagkaiba niya doon sa word na asking? Yun po ay Greek word din po na ang tawag naman po ron ay protao. Ibig sabihin, kayo po ay nag-i-inquire. Sa pagkakataon ito sa verse 24, ang ginamit po ng Panginoon na salita ay Teo. Ibig sabihin, siya ay merong kakayanang ibigay yung ating pong hinihingi. Sabi po rito, prayer is the believer coming to God in a humble dependence. Tayo po ay lumalapit sa Panginoon. Ang dala-dala po natin ay yung pong Teo. Kasi alam po natin mga kapatid, na yung pong ating Diyos na nilalapitan, siya lang ang mayroong kakayanan na ipagkaloob ang ating hinihingi. Ngayong gabi po mga kapatid, meron po akong 3 bagay lang. Ito po ay suggestion. Pwede po ninyong gawing lifestyle o pwedeng gawing part ng inyo pong mga pananalangin. Ano po? Una po ay, have you asked God first? Sa ating po bang mga pananalangin ay inilapit na po ba natin sa ating Panginoon talaga ng lubusan? Or sometimes, ito po kasi yung nangyayari. Halimbawa po, merong sakuna na nangyari. Ang unang iniisip ng mga tao, kanino ako lalapit? Sino yung aking pwedeng tatukin para puntahan para yung aking pangangailangan ay matugunan? Ganun po ang nangyayari. That's why mga kapatid, ang ituturo po sa atin ng lesson natin sa pananalangin ngayon, ilapit po natin agad sa Panginoon sa bawat pagkakataon, sa bawat problema na meron pong dumadating sa atin. Ang una po natin kailangang lapitan ay ang ating Panginoon. Sabi po, sa book po ng Desire of Ages, chapter 73, sabi po rito, Christ
bade his disciples pray in Christ's name. His followers are stunned before God. The Lord is disappointed when His people place low estimate upon themselves. Mga kapatid, ngayong gabi po, sa ating pong mga pananalangin, ang Panginoon po ay disappointed pag second option lang natin siya sa panghingi. He desires His chosen heritage to value themselves according to the price He placed upon them. Mga kapatid, pag tayo po ay lumapit sa Panginoon, we must make sure na priority po natin na unang hiningan ang ating Panginoon. Bakit? He is disappointed kung siya po ay second choice lang. Mga kapatid, before we carry our burden, take it to God. Kasi yun po ang gustong mangyari ng ating Panginoon. Ibigay natin ng una sa Kanya. Pangalawa, mga kapatid, have you asked with a sincere heart? Hiningi po ba natin ng sincere sa puso? O baka mamaya nung nakita natin na imposible nang sagutin ng Panginoon yung ating mga panalangin, Lord, this is the last time that I will pray in this one. Kasi hindi naman natutupad. Huwag pong ganun, mga kapatid. Sabi po ni Mrs. White, sa kanya pong book of prayer. Yan. Dito ko po dadalhin dahil napakaganda po nitong book na to. Every sincere prayer is heard in heaven. Even when our words are imperfect, Jesus presents them before the Father as His own request. Mga kapatid, yung ating pong mga pananalangin pagsincero, ang ating puso, dinadala po niya yun sa Diyos Ama na parang kanyang panalangin. God listens more than to the heart than to the eloquent word. Di bali na, mga kapatid, na inyong panalangin hindi masyadong na-construct ng maayos. Basta ito po ay sincero, pinapakinggan po ng ating Panginoon. One time, yun pong akin pong anak, nanalangin, rumble, siyempre bata po. Pag ang bata nanalangin, hindi siya organized na dapat ito una, ito pangalawa, hindi siya organized. Napagsabihan ko, sabi ko sa kanya, anak, dapat yung panalangin mo ganito, dapat nasa tama, dapat ganito. Umiyak po yung anak ko. Kasi sabi niya, hindi pala siya marunong mag-pray. Pero nung moment na nabasa ko po itong passage na ito galing kay Mrs. White, na even our prayer is not fixed in the most perfect prayer, as long as it is in a sincere heart prayer, papakinggan pala ng Panginoon. Nag-sorry po ako sa aking anak. Kasi ang gusto pala ng Panginoon, kailangan sincere. Kaya mga kapatid, for example, sa church, meron pong nanalangin na yung kanyang prayer ay rumble, pabayaan nyo lang. As long as the prayer is sincere, as long as the prayer is from the heart, papakinggan po ng ating Panginoon. Lastly, mga kapatid, malapit na po akong matapos. Ang susunod po ay, have you asked and then put all your trust in that prayer? Nung kayo po ba ay nanalangin, mga kapatid, ibinigay niyo po ba yung pagtitiwala ninyo doon sa Panginoon? Ang sabi dito, yun pong mga hiningi ng Panginoon doon sa mga disipulo, sabi niya, di ba, pagbabasahin po natin, ask and ye shall receive. Mga kapatid, pag tayo po ay humingi 100%, ang sabi ng Panginoon, tayo po ay makakatanggap. Prayer requires faith. Pag tayo po ay nanalangin, kailangan lagyan po natin ng pananampalataya, because after we place our prayer or our request in God's hand, we must trust His timing. We must trust His wisdom, and we must have faith that He will answer.
Mga kapatid, it's been 8 years. Simula po nung ipinag-pray namin ng aking pong misis at ng mga bata na, Lord, gusto ko pong makabalik sa pag-aaral, gusto ko pong mas dumami pa yung aking karunungan sa paglilingkod sa iyo, gusto ko pong makabalik ako sa school. After 8 years, mga kapatid, ako po ay hinayaan ng Panginoon na makabalik sa pag-aaral. And after 4 years, eto na po ako, mga kapatid. Kasama niyo po ako sa distritong ito na maglilingkod sa inyo pong mga church planting site, sa mga Bible students, sa mga gustong bigyan ng aral ng salita ng Panginoon. We must trust His timing. Sabi nga po sa Philippians 4, verse 6 to 7. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication, let your request be made known unto God. Meron pong passage from the book of prayer, page 13, paragraph 3. The prayer of humble suppliant he presents as his own desire in the soul's behalf. Every sincere prayer is hid in heaven. It may not be fluently expressed, but if the heart is in it, it will ascend to the sanctuary where Jesus ministered. And he will present it to the Father without the one awkward, stammering word, beautiful and fragrant with the incense of his own perfection. Mga kapatid, once po na nilapit natin ang ating mga pananalangin sa ating Panginoon na mayroong sincere na puso, na mayroong buong pagtitiwala, at siya yung ating priority, dadalhin niya sa Ama ang ating mga panalangin na parang Kaniya. The greatest question today is not, naririnig ba ng Panginoon ang aking panalangin? Bagkus, mga kapatid, have you asked God? Bago po tayo mag-alala, unahin natin ang Panginoon. Sa pagkakataon na pakiramdam natin, i-give up na natin yung ating mga pinapanalangin, hingin po natin sa Panginoon. At bago tayo lumakad, bago natin itigil yung ating mga pananalangin, muli po mga kapatid, ilapit po natin sa Panginoon. The good thing is that for every sincere prayer rises to heaven, Jesus Himself present it to the Father. Mga kapatid, sa pagtatapos po, gusto ko pong basahin sa verse 23. Ang sabi po rito, and in that day you shall ask me nothing. Verily, verily, I say unto you, whatsoever ye ask in the Father in my name, He will give it unto you. Pagpalain po tayo ng Panginoon sapagkat siya po ay nakikinig sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat. Sige po, for our season of prayer, tayo po ay magsama-samang manalangin, mga kapatid. Mapagpala at mahabagin po namin, Diyos, Panginoon, kami po lubos na nagpapasalamat sa iyo. Sa gabi kong ito, Panginoon, narito po ang iglesia ng tiyutiran niya. May mga kapatid po na mayroon pong mga kahilingan. May mga kapatid po na ninanais po nilang idulog sa inyo, Panginoon, ang kanilang mga suliranin.
Nawa po sana, Panginoon, ay bigyan niyo po kami ng pagkakataon na pakinggan ang aming pong mga panalangin. Una na po dito, Panginoon, ay inilalapit po namin sa iyo ang mga kapatid po sa iglesia na meron pong mga karamdaman. Maaari po bang huwag niyo po silang pababayaan, Panginoon? Inyo po silang hipuin ng inyo pong mapagpalang kamay upang sila po, Panginoon, ay makaranas ng kagalingan. Gayun din po ang kapatid po namin na si Sister Myra Consolacion. Sa Panginoon ay meron pong kahilingan para po sa kanyang kapatid na si Brother Thomas Espiritu na ngayon po ay nasa ospital at ang kanya pong pamangkin na si Ryan na nasa ospital din po. Panginoon, sila po ay meron pong karamdaman, cancer at depression, Panginoon. Sa pahintulot po ninyo, Panginoon, alam po namin na ang kagalingan ay ibubuhat niyo po sa kanila. Gayun din po, ipinapasalamat po sa araw-araw ng buhay ng ating pong kapatid niyo si Brother Jack. Ang kanya pong nanay ay nakakaranas po ng vertigo. Nawa po sana ay magkaroon po siya ng kagalingan at hipuin niyo po, Panginoon, ang kanya pong karamdaman. Lord, ang bawat isa po sa amin sa iglesang ito ay nakakaranas po ng iba't ibang uri ng pagsubok na nagbibigay kabigatan sa amin po mga karanasan. Maaari po bang kayo na po ang bahala sa amin? Yakapin niyo po kami, Panginoon, ang inyong pong bisig upang maramdaman po namin lalo kung gaano niyo po kami kamahal. Idinadalangin niyo po namin, Panginoon, ang mga kapatid po namin na nakakaranas ng pagsubok, maging ito man ay pinansyal, spiritual o social. Nawa po sana, Panginoon, yakapin niyo po sila. Tugunan, Panginoon, ang kanilang mga kahilingan. At alam po namin na ito po ay magiging pinakamabangong sanligan sa langit. Lord, sa amin pong paglapit po sa pananalangin, samahan niyo po kami. Nawa po sana yakapin po kami ng inyong pong pag-ibig. At nawa po sana, Panginoon, in your timing ay matugon ang kahilingan ng bawat isa sa amin. Pagpalain po ang iglesia ito. Salamat po sa pag-ibig sa amin. Ito po ang aming hiling sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Para po sa ating closing hymn, ating pong awitin ang Stand Up for Jesus. Stand up for Jesus, ye soldiers of the cross. Lift high his royal banner, you must not suffer loss. From victory unto victory, his army shall he lead, till every foe is won, and Christ is glory. Stand up for Jesus, the trumpet call of man. For to the mighty God, in this victorious day, is the sun, against all numbered foe. Courage rise with danger, and strength is strength upon. Stand up for Jesus,
dutifulness or danger, remember wanting there. Stand up, Lord Jesus, and strife will not be long. This day the noise of battle, the next of victory song. To thee that overcome, our God of life shall be. He will the King of glory shall reign eternally. Sige po, tayo po ay manalangin. Mapagpala po namin Diyos sa gabi pong ito. Pakinggan niyo po ang aming mga dalangin. At nawa po sana, Panginoon, ito po maging pinakamabangong samyugan sa langit na bayan. Pagpalain po ang iglesang ito sa pangalan ng Jesus. Amen. God bless po sa ating lahat. Happy New Thank Year. you, Pastor. Thank you po, Pastor. Happy Salamat. midweek